Dumating ang panahon na marami ang sumusunod kay Kristo kapag siya ay nangangaral. Minsan, ginamit niya ang larawan ng pastol at ang kanyang inaalagaang mga tupa. Kinumpara niya ang tunay na pastol sa isang nagpapanggap lamang. Sinabi niya, ang tunay na pastol ay sa pintuan dumaraan, subalit ang huwad na pastol ay sa ibang paraan pumapasok sa kawan. Ito ay magnanakaw. Ang mga akyat bahay gang dito sa ating bansa ay sanay magbukas ng bintana at doon sila pumapasok sa tahanan ng kanilang biktima. Balita na kadalasan pa nga ay mga bata ang ginagamit sa paggawa ng ganitong krimen. Sa pakiwari ko, walang gaanong alam tungkol sa linalaman ng Biblia ang matatanda o bata man dito sa ating bansa. Kaya naman, hindi ako magtataka kung ang karamihan sa mga Pilipinong pastol ay hindi sinugo ng Diyos. Maaaring sila ay galing sa seminaryo at nakapagbibigkas ng mga talata sa Bible. Subalit hindi sila marunong magpakain at magpalaki ng tupa. Sinasabi pa nga ng iba na karamihan sa nilalaman ng Bible ay mga kwento lamang na di tunay na nangyari. Pinapaliwanag nila ang Bible ayon sa kanilang pangunawa at palapalagay at hindi ayon sa kabuuang mensahe nito. Pinabulaanan ng manunukso ang sinabi ng Diyos kay Adan na sa sandaling siya ay kumain ng pinagbabawal na prutas, siya ay tiyak na mamamatay. Nang tuksuhin ng diablo ang tao, pinili niya ang asawang babae ang kausapin upang paglinlangan. Napaniwala nga ni Satanas si Eva. Pumunta si Eva ng pinagbabawal na prutas at binigyan niya ang kanyang asawa na kumain din. Nahulog sa kasalanan ng tao at nakapasok ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Hindi mapagkakaila na ang lahat ng tao ay makasalanan sapagkat lahat tayo ay mamamatay sooner or later. Subalit ang mabuting balita na sinisigaw ng Biblia ay may kapatawaran ng ating mga kasalanan at kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. At ito ay gawa at handog ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sa John 10, sinabi ni Kristo ang ganito, "Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya ay papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay, at manira. Ako ay pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay at maging masagana ito." Sa John 14:6, sinabi ni Kristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya ibig sabihin, siya lamang ang pinto at daan ng kaligtasan. At inulit pa ito ni Apostol Pedro nang sabihin niya sa Acts 4:12 na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang. Kaibigan, sinasabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panahon na upang siguraduhin mo na ang daan na iyong tinatahak ay patungo sa langit. Naniniwala ka ba sa mga salitang ito ni Kristo? Siya ba ay kinikilala mo na iyong pastol at ikaw ay kanyang tupa? Kung oo ang iyong sagot, matuwa ka at magalak. Ligtas ka sapagkat walang makakahablot sa iyo mula sa mga kamay ng Panginoong Hesukristo.